Isang matandang babae ang iniwan ng kanyang simpleng buhay upang manirahan kasama ang kanyang anak na milyonaryo. Sa mansyon, tinatrato siya ng may paghamak ng nobya nito. Matapos saktan at ikulong sa araw ng kasal, isang detalye sa sahig ang nagbunyag ng katotohanan. At sa wakas ay nakita ng anak ang matagal na niyang binaliwala. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin ninyo sa amin kung taga saan kayo. Magpatuloy tayo, tahimik ang bahay ng hapong iyon ng Huwebes. Tulad ng dati sa mga nakalipas na taon, inaayos ni Aling Elena ang mga bordadong unan sa gastado ng sopa, ang mga mismong unan na siya rin ang gumawa ilang dekada na ang nakalipas, noong malakas pa siya at hindi pa nanginginig ang mga daliri niya kapag humahawak ng karayom. Dahan-dahang pumasok ang sikat ng araw sa bintana ng sala, tinatanglawan ang sahig na baldosa, ang mga nakakuwadrong litrato sa dingding at ang lumang radyo na nakapatong sa mesita sa sulok. Ang radyong iyon ang kanyang pinakamatapat na kasama. Tuwing umaga, paggising niya, binubuksan niya ito at hinahayaang punuin ng mga kanta ang katahimikang lumalaki sa loob ng bahay. Si Elena ay 73 taong gulang at mag-isang naninirahan sa maliit na bahay na may 2 palapag sa Pandacan, Maynila. Hindi malaki ang lugar pero sa kanya iyon. Bawat sulok ay may mga alaala na dala-dala niya na parang mga relikya. Amoy pa rin ang mga niluluto niya para sa kanyang asawa ang kusina na pumanaw halos 10 taon na ang nakalipas at nag-iwan ng puwang na hindi mapunan ng anuman. Sa balkonahe sa likod bahay naroon ang mga paso ng pako at begonya na masugid niyang dinidiligan tuwing hapon kinakausap ang mga halaman na parabang naririnig siya ng mga ito. At marahil nga, naririnig siya. Marahil sila na lang ang nakikinig sa mga gusto niyang sabihin. Ang kanyang anak na si Miguel ang kanyang kaisa-isang pamilya. Ngunit malayo si Miguel, palagi siyang malayo kahit noong doon pa siya nakatira. Mula pagkabata, nagpakita siya ng ambisyon na hindi alam ni Elena kung saan nanggaling. Nag-aral siya sa pampublikong paaralan, nagsikap para sa mga scholarship, nagtapos ng administrasyon sa negosyo at unti-unti nagsimulang magtayo ng isang imperyo. Una, isang trabaho sa isang multinasyonal na kumpanya. Pagkatapos, nagbukas siya ng sariling kumpanya sa financial consulting. Sa loob ng wala pang 15 taon, si Miguel ay naging isang maimpluwensyang negosyante, may-ari ng mga apartment, mamumuhunan sa stock market at iginagalang sa mga bilog ng negosyo sa Maynila. Nasa kanya na ang lahat ng gusto niya. Ngunit pakiramdam ni Elena, sa kanyang pag-akyat, may naiwan siyang isang bagay. Naging mas madalang ang mga tawag. Ang mga pananghalian tuwing linggo na dati sagrado ay naging mga dagli ang pagkikita na lang minsan sa isang buwan pagkatapos ay tuwing 2 buwan hanggang sa halos hindi na. Naiintindihan ni Elena o sinusubukan niyang intindihin, abala si Miguel, may mga pulong, biyahe, mahahalagang gawain. Ayaw niyang maging pabigat, kaya nilulunok niya ang pangungulila at naghihintay. Naghihintay na tumawag siya, na bigla siyang sumulpot, na maalala niyang naroon pa rin siya naghihintay. Nang hapong iyon ng Huwebes, habang tinutupi ang isang basahan sa kusina, tumunog ang telepono. Nagulat si Elena, halos hindi na tumutunog ang landline. Kapag tumutunog, karaniwan ay ahente ng health plan o may nanghihingi ng donasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa tapis at sinagot ito ng may pagod na boses. Hello, sabi niya. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, matatag at pamilyar, ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang gamot na hindi niya alam na kailangan niya. Nay, si Miguel to. Naramdaman ni Elena na lumukso ang kanyang puso. Hinawakan niya ang telepono gamit ang 2 kamay na parabang takot siyang madulas ito at maputol ang tawag. Miguel, anak ko, ang gandang sorpresa. Kumusta ka na? Iba ang boses niya. Mas formal, mas malayo pero boses pa rin yon ng kanyang anak. Nagsalita si Miguel tungkol sa trabaho, sa mga bagong kontrata, sa tagumpay ng kumpanya. Tahimik na nakinig si Elena, nakangiti kahit hindi siya nakikita. Ngunit pagkatapos ng ilang minutong mababaw na usapan, may sinabi siyang nagpatigil sa kanya. Nay, tumatawag po ako dahil gusto kong dito na kayo tumira sa akin. Kumislap si Elena, hindi lubos na maintindihan tumira sa'yo. Opo, nakapagdesisyon na po ako. Bumili ako ng bagong bahay, isang mansyon sa Forbes Park. Sobra-sobra ang espasyo, hindi nyo na kailangang manatiling mag-isa riyan. Magpapadala ako ng driver para sunduin kayo sa Sabado. Ihanda nyo na po ang mga gamit niyo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding emosyon na halos hindi na siya
makasagot. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na mukha. Palagi niyang hinihintay ito, ang maalala, ang tawagin, ang maibalik ang presensya ng kanyang anak. Miguel, ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sobrang miss na kita, anak ko. Alam ko po, Nay, mag-uusap tayo ng mas maayos pagdating niyo rito. Hanggang sa Sabado, at bago pa siya makapagsalita ng iba, naputol na ang tawag. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng kusina, hawak ang teleponong walang tunog habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang sulit ang paghihintay. Ang sumunod na 2 araw ay lumipas na parang isang panaginip. Maingat na inayos ni Elena ang kanyang mga gamit. Wala siyang masyadong dadalhin, inihanda niya ang ilang damit, mga litrato ng pamilya, ang rosaryong bigay ng kanyang ina, ang lumang radyo na kasama niya sa loob ng mga dekada at ang singsing ng kanyang asawa na isinasabit niya sa isang kuwintas sa kanyang leeg mula nang pumanaw ito. Inilagay niya ang lahat sa 2 lumang maleta, tinalian ng PC para hindi bumukas sa daan. Nagpaalam siya sa mga halaman, sa mga dingding, sa mga sulok ng bahay na kabisado niya. Iniwan niya ang mga susi sa kanyang kapitbahay si Aling Nena at nakiusap na alagaan ang lugar habang wala siya. Hindi niya binanggit ang pagbebenta, hindi niya kaya ang bahay na iyon ang kanyang kasaysayan. Noong Sabado ng umaga, eksaktong 9:00, isang itim at makintab na kotse ang pumarada sa harap ng bahay. Ang driver, isang binatang naka-Amerikana, ay bumaba at tinulungan si Elena na ilagay ang mga maleta sa likuran. Pumasok siya sa backseat, pakiramdam ay kakaiba sa marangyang sasakyan na iyon na may mga upuang katad at malamig na aircon. Kumaway ang kapitbahay mula sa bintana. Kumaway pabalik si Elena na may nanginginig ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay tumagal ng halos 1 oras, tinatawid ang mabigat na trapiko ng Maynila. Tumingin si Elena sa bintana, pinagmamasdan ang pagdaan ng lungsod, ang matataas na gusali, ang mga abalang abenida, ang mga modernong mall. Lahat ay tila napakaiba sa simpleng lugar kung saan siya nakatira. Nang sa wakas ay huminto ang kotse, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napakalaki ng mansyon. Isang mataas na bakal na tarangkahan ang automatikong bumukas na nagpakita ng isang hardin na maayos ang pagkakaalaga, na may berdeng damo at mga punong pinutulan. Ang bahay ay may 2 palapag, malalaking bintanang salamin, mga puting haligi at isang garahe na tila kayang maglaman ng hindi bababa sa 4 na kotse. Dahan-dahang bumaba si Elena, yakap ang kanyang lumang bag sa dibdib, kinuha ng driver ang mga maleta at nag-doorbell. Agad na bumukas ang pinto, ngunit hindi si Miguel ang naroon. Isang batang babae, matangkad, maputi, nakasuot ng ternong beige na parang galing sa isang fashion magazine. Maganda ang kanyang mukha, ngunit malamig. Tiningnan siya ng mga matang iyon mula ulo hanggang paa na may ekspresyong hindi maikakaila paghamak. Kayo siguro ang nanay ni Miguel, sabi ng babae nang hindi ngumingiti. Tumango si Elena, sinusubukang ngumiti sa kabila ng pagkailang na naramdaman. Oo, ako nga. Si Elena at ikaw si Isabela, ang nobya niya. Pasok. Ang salitang nobya ay parang bombang sumabog sa puso ni Elena. Walang nabanggit si Miguel tungkol sa kasal, wala tungkol sa isang nobya. Nilunok niya ang pagkagulat at pumasok sa bahay sumunod kay Isabela sa isang malawak na pasilyo na may makintab na puting sahig. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga modernong kuwadro, mga minimalistang eskultura at malalaking salamin. Lahat ay malinis, malamig, walang kapintasan, walang anumang bagay doon na tila may buhay. Nasa isang pulong si Miguel, sabi ni Isabela, nang hindi lumilingon. Pinakiusapan niya akong salubungin kayo, ipapakita ko ang kwarto niyo, tinawid nila ang malaking sala, dumaan sa kusinang may mga modernong kagamitan at umakyat sa isang makitid na hagdanan sa gilid na patungo sa likuran ng bahay. Tahimik na sumunod si Elena, dala ang kanyang bag habang sumisikip ang kanyang dibdib. Tila bumibigat ang hangin sa bawat hakbang. Sa wakas huminto si Isabela sa harap ng isang maliit na pinto. Binuksan ito at suminyas papasok. Dito. Pumasok si Elena at naramdaman niyang nanlumo ang kanyang sikmura. Napakaliit ng silid. Halos hindi magkasya ang isang kama, isang masikip na aparador at isang lumang silya. Walang bintana. Ang ilaw ay nagmumula sa isang mahinang bumbilya sa kisame. Amoy amag at panlinis. May mga bahagi ng dingding na natutuklap na. Mas mukha itong bodega kaysa sa isang kwarto. Dito ba ako titira? Tanong ni Elena, nanginginig ang boses. Nagkrus ng braso si Isabela, nakasandal sa hamba ng pinto.
Tingnan nyo, hindi ko naman ideya na tumira kayo rito. Pero nagpumilit si Miguel. Malaki ang bahay pero hindi sobra-sobra ang espasyo. Ito lang ang nag-iisang kwartong bakante. Naintindihan nyo naman, di ba? Pansamantala lang. Hanggang sa maayos natin ang sitwasyon. Hindi sumagot si Elena. Hindi niya alam ang sasabihin. Ngumiti ng peke si Isabela at umalis, isinara ang pinto sa likuran niya. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng kulob na silid na iyon, yakap ang kanyang bag sa dibdib habang nararamdaman ang mga luhang nagniningas sa kanyang mga mata. Matagal niyang hinintay ang sandaling iyon. Matagal niyang pinangarap ang muling pagkikita nila ng kanyang anak. At ngayon, narito siya, nakakulong sa isang madilim na kwarto sa likuran ng isang mansyon na tila walang lugar para sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Hindi sa unang araw na iyon, si Elena ay isang malakas na babae, nakaligtas siya sa mga pagkawala, kalungkutan, kahirapan, pinalaki niya ang isang anak ng mag-isa matapos magkasakit ang kanyang asawa. Nagtrabaho siya bilang tagalinis, mananahi, kusinera, lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi siya susuko ngayon. Hindi pa bumabalik si Miguel. Kapag bumalik siya, maayos ang lahat. Yayakapin siya nito, hihingi ng tawad sa malamig na pagtanggap, ipapaliwanag na stress lang si Isabela, magiging maayos ang lahat. Inilabas niya ang mga damit mula sa maleta at inilagay sa masikip na aparador. Isinabit niya ang rosaryo sa ulunan ng kama. Inilagay niya ang lumang radyo sa ibabaw ng silya at binuksan ito. Mahina lang. Pinuno ng malambing na musika, ang maliit na silid nagdulot ng kaunting ginhawa. Umupo si Elena sa gilid ng kama at pumikit, tahimik na nagdarasal, humihingi ng lakas, dahan-dahang lumipas ang mga oras. Narinig ni Elena ang mga tunog mula sa ibang bahagi ng bahay, mga yabag, boses, tawanan, ngunit walang lumalapit para kausapin siya. Walang kumakatok sa pinto para tanungin kung ayos lang siya, kung may kailangan siya, kung gusto niyang kumain. Nang magsimulang lumubog ang araw, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa ibaba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang puting buhok, pinunasan ang mukha at lumabas ng kwarto, nagmamadaling bumaba sa makitid na hagdanan. Nasa sala si Miguel, naka-Amerikana, may kausap sa telepono. Matangkad siya, malakas, guwapo, na may maayos na gupit at kumpiyansang tindig ng isang taong sanay mag-utos. Huminto si Elena sa pasukan ng sala, naghihintay na matapos ang tawag. Nang ibaba ni Miguel ang telepono at makita siya, ngumiti ito. Isang magalang na ngiti, ngunit malayo. "Nay, maayos po ba ang biyahe niyo?" Lumapit si Elena sa kanya at niyakap siya. Tinugon ni Miguel ang yakap, ngunit mabilis, mekanikal, na parang tumutupad lang sa isang obligasyon. "Oo anak ko, ang ganda ng bahay mo. Sobrang saya kong nandito ako kasama mo. Mabuti naman po, Nay. Nakilala niyo na po ba si Isabela?" "Oo, nakilala ko na." Ipinakita niya sa akin ang kwarto. Tumango si Miguel, abala, tinitingnan ng cellphone na nagvo-vibrate sa kanyang kamay. "Mabuti po. Magugustuhan niyo pong tumira rito. Mayroon po kayong lahat ng kailangan niyo. Pasensya na po. Pero kailangan ko pang ayusin ang ilang bagay. Magkita na lang po tayo sa hapunan." At umalis siya, iniwan si Elena ang mag-isa sa malaki at walang laman na sala. Nanatili siyang nakatayo habang sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi ito ang muling pagkikitang inakala niya. Walang mahabang yakap, walang usapan tungkol sa pangungulila, walang tanong kung kumusta na siya. Tila masyadong abala si Miguel para makita siya. At si Isabela, ang nobya, ay isang masamang presensya na nararamdaman ni Elena kahit wala ito sa malapit. Ang hapunan ay inihain sa formal na silid kainan, isang mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy na may mga upuang may tapiserya at mamahaling pinggan. Si Isabela ang namuno sa mesa, nakaupo sa kabisera, kumukuha ng salad, steak at pulang alak. Nasa tabi niya si Miguel, sumasagot ng mga mensahe sa cellphone. Tinawag si Elena ng kasambahay, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Ate Mercy, na naghatid sa kanya sa mesa at itinuro ang isang upuan sa sulok. Tahimik na umupo si Elena, nagmamasid. Walang kumakausap sa kanya. Nagsasalita si Isabela tungkol sa engagement party na inaayos niya, sa mga damit na pinipili niya, sa mga bulaklak, sa mga bisita. Tumango lang si Miguel, hindi gaanong nakikinig. Sinubukan ni Elenang makisali. "Magiging maganda ang kasal niyo," sabi niya sa mahinang boses. Tiningnan siya ni Isabela na parabang nakalimutan niyang naroon siya. "Oo," sagot nito, walang gana. At bumalik sa pakikipag-usap kay Miguel. Nagdala si Ate Mercy ng isang plato para kay Elena. Ngunit nang ilagay niya ang plato sa harap ng matanda, sumingit si Isabela. "Mercy, hindi yan ang kakainin niya. Maghanda ka ng mas simple. Kanin at itlog." Yan ang kinasanayan niya. Naramdaman ni Elena ang uminit ang kanyang mukha sa hiya.
Tiningnan siya ni Ate Mercy ng may awa, ngunit sumunod dinala ang plato pabalik sa kusina. Walang sinabi si Miguel, hindi niya napansin o nagkunwaring hindi napansin. Yumuko si Elena, sinusubukang lunukin ang kahihiyan. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik si Ate Mercy na may dalang simpleng plato ng kanin at pritong itlog. Tahimik na, kumain si Elena, dahan-dahang ngumunguya, hirap lumunok. Hindi bumababa ang pagkain, masyadong masikip ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Miguel sa kanyang opisina. Nawala si Isabela sa kung saang silid ng bahay. Bumalik si Elena sa kwarto sa likuran, pakiramdam ay mas nag-iisa kaysa noong nakatira pa siya sa pandakan. Doon man lang, mayroon siyang sariling gamit, mga halaman, sariling espasyo. Dito, isa siyang estranghero. Humiga siya sa makitid na kama, nakikinig sa radyong tumutugtog ng isang lumang kanta na madalas niyang pakinggan kasama ang kanyang asawa. Pumikit siya at sinubukang matulog, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Naisip niya ang bahay na iniwan niya. Naisip niya ang mga hapong nagdidilig ng halaman. Naisip niya ang mga tahimik, ngunit payapang linggo. At tinanong niya ang sarili sa unang pagkakataon kung tama ba ang naging desisyon niya. Ang mga sumunod na araw ay isang masakit na pag-uulit ng unang gabing iyon. Maagang gumigising si Elena, inaayos ang maliit na kwarto, bumababa para mag-almusal, ngunit bihirang makita si Miguel. Palagi itong umaalis bago pa siya magising. Bihira ring nasa bahay si Isabela sa umaga. Ginugugol ni Elena ang mga oras sa paglalakad-lakad sa malalaking silid, nawawala sa bahay na hindi kanya. Sinusubukan niyang tulungan si Ate Mercy sa paglilinis, ngunit palaging tumatanggi ang kasambahay, sinasabing hindi niya kailangan ng tulong. Nagpupumilit si Elena, ayaw niyang maging pabigat, ayaw niyang isipin ng mga tao na naroon siya ng libre, walang ginagawa. Isang umaga, habang naghuhugas siya ng ilang tasa sa kusina, pumasok si Isabela kasama ang dalawang kaibigan. Malakas silang nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa isang party noong nakaraang gabi. Nang makita ni Isabela si Elena sa lababo, kumunot ang kanyang mukha sa pandidiri. "Anong ginagawa niyo riyan?" Lumingon si Elena, nagulat, hawak ang basang espongha. "Tinatabangan ko lang si Mercy." Lumapit si Isabela sa kanya at marahas na inagaw ang espongha mula sa kamay ni Elena. "Hindi niyo kailangang tumulong sa kahit ano. Pumunta kayo sa kwarto niyo." Nagtawanan ang mga kaibigan, nagpapalitan ng makahulugang tingin. Naramdaman ni Elena ang mamula ang kanyang mukha sa hiya, ngunit sumunod siya. Umakyat siya sa makitid na hagdanan pabalik sa kulob na kwarto, ikinulong ang sarili at tahimik na umiyak, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Walang kumatok sa pinto para tingnan kung ayos lang siya. Walang nag-alala. Nang hapong iyon, nakarinig si Elena ng tawanan mula sa sala. Dahil sa kuryosidad, bumaba siya at nakita si Isabela at ang mga kaibigan nitong nagre-record ng mga video sa cellphone. Nagpo-post sila, sumasayaw, tumatawa. Tumayo si Elena sa hagdanan, nagmamasid. Nakita siya ni Isabela at sininyasan siyang lumapit. "Halika rito, biyenan. Halika't magpa-picture tayo." Bumaba si Elena, puno ng pag-asa. Baka sinusubukan ni Isabelang maging mabait. Baka gusto siyang isama sa pamilya. Lumapit siya, nahihiya, sinusubukang ngumiti. Inakbayan siya ni Isabela at nag-selfie. Nagtawanan ang mga kaibigan. Pagkatapos, biglang binitawan ni Isabela si Elena at bumalik sa pagre-record. Ginagaya ang kuba nitong tindig, ang nanginginig na boses, ang mababagal na kilos. Humalakhak ang mga kaibigan. Huli na nang mapagtanto ni Elena na pinagtatawanan siya. Umakyat siya pabalik sa kwarto, nanginginig sa galit at lungkot. Nang gabing iyon, nang sa wakas ay umuwi si Miguel, sinubukan siyang kausapin ni Elena. Hinintay niyang umakyat ito sa kwarto, kumatok sa pinto ng mag-asawa at pumasok ng payagan siya. "Miguel, kailangan nating mag-usap." "Nagbibihis ito, pagod." "Tungkol saan po, Nay?" Tungkol kay Isabela. Hindi siya masyadong mabait sa akin." Bumuntong hininga si Miguel, walang pasensya. "Nai-stress po si Isabela sa mga paghahanda sa kasal. Kailangan niyo pong intindihin, hindi siya sanay na may ibang nakatira rito. Bigyan niyo po siya ng panahon para masanay." Sinubukan ni Elinang magpumilit, ngunit abala na si Miguel sa kanyang cellphone, sumasagot ng mga mensahe. Sumuko siya. Lumabas siya ng kwarto at bumalik sa kanyang madilim na silid. Pakiramdam ay sumisigaw siya sa kawalan. Lumipas ang mga linggo. Naging mas mahirap ang pakikitungo. Napansin ni Elena na iba ang pagkaing inihahain sa kanya kumpara sa iba. Madalas, ang mga tira ay diretso sa basurahan. Hindi siya kailanman tinatawag ni Isabela para sabay na mananghalian o maghapunan. Mag-isa siyang kumakain sa kusina. Pagkatapos na ng lahat, palaging tinitingnan siya ni Ate Mercy ng may awa, ngunit wala siyang magawa.
Kasambahay din siya. Nakadepende rin siya sa trabahong iyon. Isang hapon, nakaupo si Elena sa balkonahe sa likod, pinagmamasdan ang perpektong hardin na hindi niya mahawakan nang marinig niya si Isabelang sumisigaw sa loob ng bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Tumatakbo siyang pumasok at nakita si Isabelang hinahalughog ang mga gamit sa sala, desperadong may hinahanap. Anong nangyari? Tanong ni Elena. Lumingon si Isabela sa kanya, puno ng galit ang mga mata. Yung hikaw ko, nawawala yung hikaw kong diamante. Iniwan ko rito sa mesa kagabi at ngayon wala na. Naramdaman ni Elenang manlamig ang kanyang buong katawan. Wala akong kinuha. Lumapit si Isabela sa kanya, nilapastangan ang kanyang personal na espasyo. Ikaw lang ang dumaan dito kaninang umaga, naglilinis si Mercy sa taas. Ikaw lang ang maaaring kumuha. Sumusumpa ako, hindi ko kinuha. Sinungaling. Bago pa makakilos si Elena, hinawakan ni Isabela ang kanyang braso ng mahigpit, hinila siya papunta sa maliit na kwarto at sinimulang halughugin ang kanyang mga gamit. Binuksan ang aparador, inihagis ang mga damit sa sahig, hinalughog ang mga lumang maleta, ikinalat ang lahat. Sinubukan ni Elena ang pigilan, ngunit itinulak siya ni Isabela sa dingding ng napakalakas na tumama ang kanyang likod at napadaing siya sa sakit. Wala rito, saan mo itinago? Wala akong kinuha, Isabela. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Galit na lumabas si Isabela sa kwarto, iniwan ang gulo. Dumula si Elena sa dingding hanggang sa maupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, tahimik na umiiyak. Maya-maya siya na mismo ang nag-ayos ng lahat, inilagay ang bawat damit ng may nanginginig na mga kamay. Nang gabing iyon, habang ginagamit ang banyo ng bisita sa pasilyo, may nakita siyang kumikinang malapit sa drain. Yumuko siya, kinuha ito, at agad na nakilala ang hikaw na diamante ni Isabela. Nahulog doon marahil nang gamitin ng nobya ang banyong iyon. Itinago ni Elena ang hikaw at kinabukasan ibinigay ito kay Isabela. Inaasahan niya ang isang paghingi ng tawad, isang salita ng pagkilala. Ngunit kinuha lang ni Isabela ang hikaw mula sa kanyang kamay at sinabi nang may paghamak, sa susunod huwag kang magtagal sa pagsauli. At lumayo, iniwan si Elenang nakatayo roon na may pusong durog na durog. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa makitid na kama, tiningnan ni Elena ang bitak-bitak na kisame at seryosong pinag-isipang umalis. Ngunit wala siyang mapupuntahan. Sarado ang bahay sa Pandakan. Wala siyang pera at higit sa lahat mayroon pa siyang munting pag-asa na mapapansin ni Miguel ang nangyayari. Nabubuksan nito ang kanyang mga mata at poprotektahan siya. Ito ay isang maliit, marupok na pag-asa, ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Kaya pumikit siya at muling nagdasal, humihingi ng lakas para makayanan pa ang isang araw. Ang mga linggo ay lumipas na parang isang bangungot na mabagal ang takbo. Gumigising si Elena araw-araw na umaasang may magbabago na sa wakas ay mapapansin ni Miguel ang nangyayari na magpapakita si Isabela ng kahit katiting na pagkatao. Ngunit walang nangyari. Sa halip, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang maliit na kwarto sa likuran ng mansyon ay naging kanyang bilangguan. Ginugugol niya ang mga oras doon na nakakulong, nakikinig sa lumang radyo, nagdarasal ng rosaryo, tahimik na kinakausap ang mga alaala ng kanyang asawa, humihingi ng lakas para makayanan pa ang isang araw. Sumasakit ang kanyang puso sa paraang hindi pa niya naramdaman kahit sa kalungkutan ng bahay sa Pandakan. Tila nasisiyahan si Isabela sa pagpapahiya sa kanya. Hindi na lang ito mga masasakit na salita o mapanlibak na tingin. Ito ay isang kalkulado, maliit at patuloy na kalupitan na unti-unting sumisira sa dignidad ni Elena. Isang umaga, bumaba si Elena para mag-almusal at nakita ang mesang may mga sariwang tinapay, iba't ibang palaman, prutas at juice. Nahihiya siyang umupo sa isang silya sa sulok, naghihintay na pagsilbihan. Nagdala si Ate Mercy ng isang plato para sa kanya, ngunit bago pa niya ito mailagay sa mesa, sumingit si Isabela. Mercy, sinabi ko na, kakain siya pagkatapos natin at maghanda ka ng mas simple. Pero Ma'am Isabela, handa na po ang almusal. Wala namang mawawala kung pagsisilbihan na siya ngayon. Hinampas ni Isabela ang mesa, inis. Inutusan kitang maghanda ng iba. Gawin mo ang sinasabi ko. Yumuko si Ate Mercy at dinala ang plato pabalik sa kusina. Naramdaman ni Elenang mabaligtad ang kanyang sikmura sa hiya. Naroon si Miguel, nakaupo sa kabisera ng mesa, nagbabasa ng balita sa tablet. Wala siyang sinabi ni isang salita. Hindi niya itinaas
ang kanyang mga mata. Hindi niya napansin o nagkunwaring hindi napansin ang karahasan sa eksenang iyon. Tahimik na nakaupo si Elena, naghihintay. Nang matapos sina Miguel at Isabela at umalis sa silid, saka lang bumalik si Ate Mercy na may dalang plato ng tuyong tinapay at pinainit na kape. Pasensya na po, Aling Elena. Bulong ng kasambahay, puno ng awa ang mga mata. Wala po akong magawa. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay ng may pasasalamat. Alam ko anak, huwag kang mag-alala. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang sakit na higit pa sa gutom. Ito ang sakit ng hindi nakikita, ng hindi mahalaga, ng pagiging isang pabigat sa isang bahay na dapat sana ay kanya rin. Naging mas malupit ang mga araw. Isang hapon, nakaupo si Elena sa sala, nagbabasa ng isang lumang magasin na nakita niya sa kwarto. Nang pumasok si Isabela kasama ang tatlong kaibigan, malakas silang nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa isang party na pinuntahan nila noong nakaraang gabi. Nang makita nila si Elena, lalo pang lumakas ang kanilang tawanan. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Tingnan niyo kung sinong nandito, sabi ni Isabela, itinutok ang kamera kay Elena. Ang mahal kong biyenan, maghika sa mga kaibigan ko biyenan. Tumingin si Elena sa kamera, hindi lubos na maintindihan ang nangyayari. Sinubukan niyang ngumiti magalang. Hi! Nagtawanan ang mga kaibigan, nagpatuloy sa pagre-record si Isabela. Sabihin mo sa kanila, biyenan, anong buhay mo dati bago ka tumira sa napakagandang bahay na to? Naramdaman ni Elenang lumaki ang kanyang pagkailang. Ngunit sinubukan niyang sumagot ng may dignidad. Nakatira ako sa Pandakan, sa isang simpleng bahay. Pero bahay ko yon. Nagkunwaring nandiri si Isabela sa kamera. Simple, ang ibig mong sabihin, mahirap, di ba? Isang bahay ng mahirap. Siguro ang pangit doon, pero ngayon nandito ka na, nabubuhay sa luho. Siguro masaya ka na, no? Lalo pang lumakas ang tawa ng mga kaibigan. Naramdaman ni Elena ang mamula ang kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy sa pagre-record si Isabela ng ilang segundo pa, nagbibiro tungkol sa mga lumang damit ni Elena sa kuba nitong paglakad sa kanyang punto. Nang sa wakas ay huminto siya sa pagre-record, tumalikod siya at umalis kasama ang mga kaibigan. Iniwan si Elenang nakaupo mag-isa, nanginginig sa galit at kahihiyan. Nang gabing iyon, nang dumaan si Ate Mercy sa kwarto ni Elena para kunin ang mga maruruming tuwalya, nagtanong ang matanda sa mahinang boses, Mercy, alam mo ba kung anong ginagawa ni Isabela sa mga video na yon? Nag-atubili ang kasambahay pagkatapos ay bumuntong hininga at sinabi, pinopost niya po sa social media, Aling Elena, sa mga stories. Nakakatawa raw po para sa mga kaibigan niya. Naramdaman ni Elenang sumikip ang kanyang dibdib. Nakikita iyon ng mga tao. Pinagtatawanan siya. Nakakatawa para sa kanila ang kahihiyan ng isang matandang babae na gusto lang magkaroon ng lugar na matatawag niyang kanya. Wala na siyang sinabi. Umalis si Ate Mercy at naiwan si Elenang mag-isa sa dilim, tahimik na umiiyak. Si Ate Mercy, sa katunayan, ay nagsisimula ng mabahala sa kanyang nakikita. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa bahay na iyon bago pa man dumating si Isabela. Nakita niya ang pag-unlad ni Miguel sa negosyo, nakita niya itong magbago, maging mas malayo, mas malamig, at ngayon nakikita niyang unti-unting sinisira ang kanyang ina. Si Ate Mercy ay isang babaeng may pananampalataya, ina ng 2 anak na nagsisikap para masuportahan ang kanyang pamilya. Alam niya kung ano ang magdusa, alam niya kung ano ang maging invisible at masakit na makita ang isa pang babae na dumaranas ng parehong bagay. Isang hapon habang nililinis ang kwarto ni Isabela, nakakita si Ate Mercy ng isang supot na puno ng sirang pagkain. Mga prutas na may amag, tira-tirang karne, tinapay na inaamag. Agad niya itong nakilala. Ito ang pagkaing inihanda para kay Elena sa mga nakalipas na araw. Alam ni Ate Mercy na kinukuha ni Isabela ang mga platong dapat ihain sa biyenan at itinatapon sa basurahan, pinapalitan ng luma, pinainit at sirang pagkain. Ito ay isang sinasadyang kalupitan. At walang alam si Miguel o ayaw niyang malaman. Nagsimulang mag-ipon ng mga detalye si Ate Mercy. Itinatala niya sa kanyang cellphone ang mga petsa kung kailan niya nakikita si Elenang may mga pasa sa braso. Lihim siyang kumukuha ng mga litrato ng kalagayan ng maliit na kwarto kung saan natutulog ang matanda. Nag-iipon siya ng ebidensya, hindi pa niya alam kung ano ang gagawin dito, ngunit nararamdaman niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Isang umaga, nagising si Elena na may matinding sakit sa likod. Hindi siya nakatulog ng maayos, matigas ang kama, lumulubog ang kutsyon, dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang kanyang baywang at pumunta sa banyo sa pasilyo.
Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya si Isabelang nakatayo sa pinto, nakakrus ang mga braso. Kailangan kong manatili kayo sa kwarto ngayon, sabi ni Isabela sa malamig na boses. Bakit? Tanong ni Elena. May mga bisita ako, mga importanteng tao, ayokong magpakita kayo. Naramdaman ni Elenang sumikip ang kanyang dibdib. Alam ba to ni Miguel? Wala rito si Miguel. At pagbalik niya, sasabihin kong masama ang pakiramdam nyo at mas pinili inyong magpahinga. Kaya mas mabuting manahimik kayo riyan sa loob. Malakas na isinara ni Isabela ang pinto at inikot ang susi sa seradura. Na natiling nakatayo si Elena, nakikinig sa mga yabag na papalayo. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito. Nakakulong sa isang kwartong walang bintana, walang ventilasyon, sa gitna ng isang mainit na araw ng tag-init sa Maynila. Umakyat ang takot sa kanyang lalamunan. Kinatok niya ang pinto, humingi ng tulong, ngunit walang sumagot. Nanatili siya roon ng ilang oras, pinagpapawisan, nauuhaw, nararamdaman ang pagiging kulob ng hangin. Nang gabi na at nakaalis na ang mga bisita, saka lang bumalik si Isabela at binuksan ang pinto. Pasuray-suray na lumabas si Elena, nahihilo, desperado para sa sariwang hangin. Nakita siya ni Ate Mercy at tumakbo para tulungan siya. Dinala siya sa kusina. Binigyan ng tubig, pinaypayan ng tela. Pinanood ni Isabela ang lahat ng walang pakialam at umakyat sa kanyang kwarto nang walang sinasabi. Nang gabing iyon, seryosong pinag-isipan ni Elenang tumakas. Ngunit saan? Wala siyang pera. Wala siyang paraan para bumalik sa Pandakan at higit sa lahat mayroon pa siyang munting pag-asa na mapapansin ni Miguel na ililigtas siya nito. Ito ay isang hindi makatwirang pag-asa, parang bata, ngunit ito na lang ang mayroon siya. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng mga bagong katatakutan. Nagsimulang mapansin ni Elena na tumitindi ang karahasan ni Isabela. Hindi na lang ito mga salitang nakakainsulto o kapabayaan. Ngayon ay may mga tulak na, mga sabunot, mga kurot na nagiiwan ng mga lilang marka sa kanyang mga braso. Isang hapon habang nagtutupi si Elena ng mga tuwalya sa labahan, pumasok si Isabela, inis sa kung anong dahilan na hindi alam ni Elena. Anong ginagawa mo rito? Nagtutulong lang, hindi ko hiningi ang tulong mo. At bago pa makasagot si Elena, itinulak ni Isabela ang tumpok ng mga nakatuping tuwalya, inihagis ang lahat sa sahig. Pagkatapos ay hinawakan niya si Elena sa braso at hinila ng malakas, dahilan para mawalan ng balanse ang matanda at mapaluhod sa malamig na sahig. Manatili ka sa lugar mo, matandang walang silbi. Nanatili si Elena sa sahig, nanginginig, hawak ang braso na masakit. Tumatakbong pumasok si Ate Mercy, tinulungan ang matandang tumayo at dinala pabalik sa kwarto. Sa loob, humagulgol si Elena, yakap ang unan, pakiramdam ay nakakulong siya sa isang bangungot na walang katapusan. Bumalik si Ate Mercy sa labahan at hinarap si Isabela na nag-aayos ng mga tuwalya na parabang walang nangyari. Hindi po ito tama, Ma'am Isabela. Matanda na po si Aling Elena. Hindi niyo po siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Dahan-dahang lumingon si Isabela na may malamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Sinasabihan mo ba ako kung paano ko dapat tratuhin ang mga tao sa sarili kong bahay? Napalunok si Ate Mercy, ngunit nanatiling matatag. Sinasabi ko po na mali ang ginagawa niyo. Lumapit si Isabela sa kanya, nilapastangan ang kanyang personal na espasyo. Alam mo Mercy, sa tingin ko masyado ka nang nagtatrabaho, naguguluhan ka na, baka mas mabuting maghanap ka na ng ibang trabaho. Nanlumo ang puso ni Ate Mercy. Kailangan niya ang trabahong iyon. Kailangan niya ang sahod para masuportahan ang kanyang na mga anak. Ngunit habang tinitingnan ang malamig na mga mata ni Isabela, napagtanto niyang wala ng silbi ang pagsubok. Kaya huminga siya ng malalim at sinabi, sige po, aalis na ako. Pero bago yon, gusto kong makuha ang aking separation pay. At gusto kong malaman ni Sir Miguel kung bakit ako aalis. Nagkibit balikat si Isabela, sabihin mo ang gusto mo. Walang maniniwala sa'yo. Inayos ni Ate Mercy ang kanyang mga gamit ng hapong iyon. Ngunit bago umalis, may ginawa siyang alam niyang maaaring magdulot ng gulo. Kinuha niya ang lahat ng mga litratong lihim niyang kinunan sa mga nakalipas na buwan. Ang mga pasa sa braso ni Elena, ang maliit at kulob na kwarto, ang mga tira-tirang sirang pagkain, ang mga tala tungkol sa mga petsa, kung kailan siya nakasaksi ng mga pananakit. Inilagay niya ang lahat sa isang digital folder at ipinadala sa sarili niyang email. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin dito, ngunit nararamdaman niyang mahalagang magkaroon ng mga pruwebang ito. Balang araw, maaaring magkaroon ito ng silbi. Nang umalis si Ate Mercy, sa mansyon, naramdaman ni Elenang na walan siya ng kaisa-isang kakampi.
Ang kaisa-isang taong tumitingin pa sa kanya ng may pagkatao, ngayon ay lubos na siyang nag-iisa. Si Miguel sa kabilang banda ay patuloy na walang alam sa lahat. Nagtatrabaho siya hanggang gabi, nagbibiyahe para sa mga pulong, umuuwi ng pagod at abala. Palaging siyang sinasalubong ni Isabela ng mga halik at ngiti, nagsasalita tungkol sa mga paghahanda sa kasal, sa engagement party, sa honeymoon na pinaplano niya. Nakikinig si Miguel ng may interes, nasasabik sa bagong buhay na kanyang itinatayo, hindi niya nakikita ang kanyang ina, hindi niya tinatanong kung kumusta na ito, hindi niya napapansin ang mga pasa, hindi niya napapansin ang katahimikan, bulag siya, sinasadyang maging bulag. Isang gabi, habang naghahapunan, nag-ipon ng lakas ng loob si Elena at muling sinubukan. Miguel, kailangan kitang makausap. Tiningnan siya nito, walang pasensya. Tungkol saan po, Nay? Tungkol sa kalagayan dito sa bahay. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa tingin ko, mas mabuting bumalik na lang ako sa bahay ko. Kumunot ang noo ni Miguel. Bumalik? Bakit po? Hindi po ba kayo masaya rito? Hindi naman sa ganoon, pero sumingit si Isabela na may matamis at kontroladong boses. Mahal, tingin ko medyo nalilito ang nanay mo. Normal yan sa mga matatanda. Nalilito sila sa mga bagong lugar. Sinubukan ni Elena ang tumutol ngunit kumbinsido na si Miguel. Nay, kailangan niyo pong masanay. Bigyan niyo pa po ng panahon. Makikita niyo pong sulit ito at natapos ang usapan. Yumuko si Elena, talunan. Wala nang silbi ang pagsubok, nagsimulang dominahin ng mga paghahanda para sa kasal sibil ang bahay. Kumuha si Isabela ng mga decorator, florist, chef. Ang seremonya ay gaganapin dun mismo, sa hardin ng mansyon na susundan ng isang reception sa labas. Mayroon silang humigit kumulang 100 bisita, lahat mula sa sosyal na bilog ni na Isabela at Miguel. Mga importanteng tao, maimpluwensya, mayaman, obsesyon ni Isabela na maging perpekto ang lahat. Bawat detalye ay kailangang walang kapintasan. Hindi niya kayang tiisin ang anumang pagkakamali. At higit sa lahat, hindi niya kayang tiisin ang presensya ni Elena na sisira sa imahe ng pagiging perpekto na gusto niyang ipakita. Sa linggo bago ang kasal, tumindi ang tensyon sa bahay. Hysterical si Isabela, sinisigawan ang mga supplier, nagbabago ng desisyon bawat 5 minuto, hinihiling na ulitin ang lahat ng maraming beses. Sinusubukan ni Elenang maging invisible, nakakulong sa kwarto, ngunit kahit ganoon ay nararamdaman niya ang lumalaking pressure. Isang hapon, 2 araw bago ang seremonya, nakaupo si Elena sa sala nang mas maagang umuwi si Miguel. Mukha siyang pagod ngunit masaya. Umupo siya sa tabi niya sa sopa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, kinausap siya ng maayos. Nay, gusto ko pong malaman niyo na masaya ako. Sobrang saya. Si Isabela ay isang kahangahangang babae, matalino, maganda, ambisyosa, magiging isang mahusay siyang asawa. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak, nakikita sa kanya ang batang pinalaki niya, ngunit pakiramdam ay hindi na niya ito kilala. Miguel, gusto ko lang na maging masaya ka, anak ko. Pero sigurado ka ba na siya ang tamang tao para sa'yo? Kumunot ang noo ni Miguel. Bakit po niyo na itanong yan? Nagatubili si Elena. Isang bahagi niya ay gustong isigaw ang katotohanan, ikwento ang lahat ng pinagdaanan niya, ipakita ang mga pasa, ilarawan ang mga kahihiyan. Ngunit ang isa pang bahagi niya, ang pagod, talunang bahagi, ay iniisip na wala itong silbi. Hindi maniniwala si Miguel o mas masahol pa, maniniwala siya at sisisihin siya sa pagsira sa kanyang kaligayahan. Wala anak ko, kalimutan mo na. Gusto ko lang na maging masaya ka. Ngumiti si Miguel at niyakap siya. Isang mabilis, mechanical na yakap, ngunit kahit ganoon ay sumikip ang puso ni Elena. Napakaliit, ngunit iyon na ang lahat ng mayroon siya. Sa bisperas ng kasal, naging magulo ang bahay, mga florist na pumapasok at lumalabas na may dalang malalaking arrangement, mga waiter na naka-uniforme na nagsasanay sa kanilang serbisyo. Puno ang kusina ng mga chef na naghahanda ng mga pagkain. Tumatakbo si Isabela sa iba't ibang lugar, sumisigaw ng mga utos, tinitingnan ang bawat detalye, nagbiyahe si Miguel para ayusin ang isang huling gawain sa negosyo at babalik lamang sa umaga ng kasal. Nakakulong si Elena sa kwarto, nakikinig sa gulo sa labas nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Isa ito sa mga katulong ni Isabela. Pinapasabi po ni Ma'am Isabela na manatili kayo sa kwarto buong araw ng party bukas. Ayaw niya po kayong magpakita. Naramdaman ni Elena ang sumikip ang kanyang dibdib, pero kasal yun ng anak ko.
Nagkibit balikat ang babae, nahihiya. Pasensya na po, utos po niya. At umalis ito, na natiling nakatayo si Elena habang mainit na luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi siya makakadalo sa kasal ng sarili niyang anak. Mananatili siyang nakakulong sa isang kwarto, nakatago na parang isang kahihiyan na para bang hindi siya umiiral. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Nakahiga siya sa kama, nakikinig sa radyong mahina ang tunog, nagdarasal ng rosaryo, humihingi sa Diyos ng lakas para makayanan pa ang isang araw. Hindi tumitigil ang kanyang mga luha. Naisip niyang sumuko, tumakas, maglaho. Ngunit wala siyang mapupuntahan. Nakakulong siya sa bangungot na iyon, walang labasan. Nang sumikat ang araw kinabukasan, abala na ang bahay. Narinig ni Elena ang mga yabag, boses, musikang sinusubukan. Sumasakit ang kanyang puso sa paraang hindi pa niya naramdaman. Dahan-dahan siyang bumangon, naghilamos, isinuot ang pinakamaayos niyang damit. Kahit alam niyang pipigilan siyang sumali, hindi niya matanggap, kasal iyon ng kanyang anak. May karapatan siyang naroon. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, nagtatago sa likod ng mga haligi. Pinagmamasdan ang mga nangyayari, hindi na makilala ang hardin. Puno ng bulaklak, mga puting silyang nakahanay, isang arko na pinalamutian para sa seremonya, mga mesang may puting mantel, lahat perpekto. Walang kapintasan, malamig. Nakita ni Elena si Isabelang lumabas ng kwarto, nakasuot na ng isang puti at eleganteng damit pangkasal. Napakaganda niya, nagniningning, at lubos na walang kamalay-malay sa pagdurusang idinudulot niya. Nagtago si Elena sa likod ng isang haligi, nagmamasid, nakikipag-usap. Si Isabela sa kanyang mga abay, tumatawa, nagpapakuha ng litrato, lahat ay perpekto. Maliban kay Elena, siya ang kaisa-isang kapintasan sa perpektong tanawin na iyon. At dahil doon, kailangan siyang itago. Bumalik si Elena sa kwarto, talunan. Ikinulong niya ang sarili at umupo sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo ng may nanginginig na mga kamay. Tahimik siyang umiyak, nagdasal para sa lakas. At naghintay na matapos ang bangungot, ang araw ng kasal sibil ay sumikat ng maliwanag at mainit sa Maynila. Asul ang langit, walang ulap, na para bang ang panahon mismo ay nakikipagsabuatan para maging perpekto ang lahat. Ang mansyon sa Forbes Park ay abala mula pa sa mga unang oras ng umaga. Mga waiter na nakauniforme ang nagdadala ng mga pilak na bandehado, nag-aayos ng mga kristal na kopa sa mga mesa at nag-aayos ng mga kubyertos ng may milimetrong katumpakan. Ang mga florist ay naglalagay ng mga huling detalye sa malalaking arrangement ng mga puting rosas at liryo na nagpapalamuti sa bawat sulok ng hardin. Ang ambient music ay marahang tumutugtog mula sa mga speaker na estratehikong nakaposisyon. Lahat ay walang kapintasan, lahat-lahat. Maliban sa isang detalye na hindi makontrol ni Isabela, ang hindi kanais-nais na presensya ni Elena. Maagang gumising si Elena noong Sabadong iyon. Hindi naman sa nakatulog siya ng mahimbing. Ginugol niya ang buong gabi na nakahiga sa makitid na kama, nakatingin sa bitak-bitak na kisame, nakikinig sa radyong mahina ang tunog, sinusubukang humanap ng aliw sa mga lumang kanta na mahal niya. Ngunit walang kantang makapagpakalma sa kanyang masikip na dibdib. Walang himig na makapagpagaan sa sakit ng pagkaalam na pipigilan siyang dumalo sa kasal ng sarili niyang anak. Nang pumasok ang mga unang sinag ng araw sa siwang sa ilalim ng pinto, dahan-dahan siyang bumangon, naghilamos sa maliit na lababo ng kwarto at isinuot ang pinakamagandang damit na mayroon siya. Ito ay isang simpleng bestidang asul, ngunit malinis at plansado. Sinuklay niya ang kanyang puting buhok, itinali sa isang mababang pusod at isinuot ang kuwintas na may singsing ng kanyang asawa. Tumingin siya sa maliit at malabong salamin na nakasabit sa dingding at nakita ang isang babaeng pagod, sugatan, ngunit may dignidad pa rin. Hindi siya susuko, hindi niya hahayaang tuluyan siyang burahin ni Isabela. Dahan-dahan siyang bumaba sa makitid na hagdanan na patungo sa likuran ng bahay habang malakas na tumitibok ang kanyang puso. Alam niyang hinahamon niya ang utos ni Isabela sa paglabas ng kwarto, ngunit hindi na niya matanggap ang pagiging invisible. Kasal iyon ni Miguel, may karapatan siyang naroon. Pagdating niya sa pangunahing pasilyo, nakita niya ang abalang paggalaw ng mga tauhan. Walang pumansin sa kanya, para siyang isang multo. Dahan-dahang naglakad si Elena papunta sa kusina, kung saan nakita niya ang mga tumpok ng plato, mga bandehadong puno ng kanapes at mga kopang pinupunasan. Lahat ay amoy luho at sopistikasyon. Nahihiya siyang lumapit sa isa sa mga waiter. "May maitutulong ba ako?" tanong niya sa mahinang boses. Tiningnan siya ng babae ng may pagtataka. "Tulong? Nagtatrabaho po ba kayo rito?"
Bago pa makasagot si Elena, isang matinis na boses ang pumutol sa hangin. Anong ginagawa mo rito? Lumingon si Elena at nakita si Isabelang nakatayo sa pasukan ng kusina, nakaroba pa, na may mga rolyo sa buhok, walang makeup, ngunit puno ng galit ang mga mata. Mabilis siyang lumapit kay Elena. Sinabi ko sa iyong manatili ka sa kwarto, automatikong umatras si Elena. Gusto ko lang tumulong. Kasal to ng anak ko, Isabela, gusto kong sumali. Tumawa si Isabela, isang maikli, mapait na tawa, puno ng paghamak, sumali. Sa tingin mo ba may gustong makasama? Karito, tingnan mo nga ang sarili mo. Tingnan mo ang suot mo, isa kang kahihiyan, sisirain mo ang lahat. Tumama ang mga salita kay Elena na parang mga suntok. Naramdaman niyang mangilid ang kanyang mga luha, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Ako ang nanay niya, may karapatan akong narito, wala kang karapatan, bahay ko to, at araw ko to. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat dahil sa kaawa-awa mong presensya. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Elena nang mahigpit, ibinaon ang kanyang mga kuko sa malambot at kulubot na balat. Napadaing si Elena sa sakit, ngunit hindi siya binitawan ni Isabela. Kinaladkad niya ito palabas ng kusina. Tinawid ang pasilyo sa ilalim ng nahihiyang tingin ng mga empleyadong nagkunwaring walang nakikita at itinulak pabalik sa maliit na kwarto sa likuran ng bahay. Manatili ka rito at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Kapag lumabas ka, isinusumpa ko pagsisisihan mo at isinara niya ang pinto ng napakalakas na yumanig ang dingding. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng maliit na kwarto, nanginginig, hawak ang braso na masakit. Tiningnan niya ang kanyang balat at nakita ang mga lilang marka ng mga kuko ni Isabela. Umupo siya sa gilid ng kama at tahimik na umiyak. Tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay talunan, hiyang-hiya at walang halaga. Ngunit sa kaibuturan, mayroon pa siyang munting pag-asa. Darating si Miguel. Kapag dumating si Miguel, maaayos ang lahat. Mapapansin niya. Poprotektahan siya nito. Dahan-dahang lumipas ang mga oras. Narinig ni Elena ang mga tunog ng bahay mula sa saradong pinto. Mga boses, tawanan, musika. Naghahanda na ang party. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Nakilala niya ang boses ni Miguel mula sa ibaba at lumukso ang kanyang puso. Nakabalik na ito mula sa biyahe. Nasa bahay na siya. Mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at lumabas ng kwarto, desididong kausapin ito. Bumaba siya sa hagdanan at nakita si Miguel sa sala, naka-impeccable na gray na Amerikana, napapaligiran ng mga kaibigang bumabati sa kanya. Nakangiti ito, masaya, nasasabik. Dahan-dahang lumapit si Elena, ngunit bago pa niya ito matawag, biglang sumulpot si Isabela, nakasuot na ng napakagandang puting damit pangkasal at mariing inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Nagbabala ako at bago pa makakilos si Elena, hinila siya ni Isabela pabalik sa pasilyo, malayo sa tingin ng mga bisita. Dinala siya nito sa laundry area kung saan walang ibang tao. Doon, malayo, sa mga saksi, sumabog ang galit ni Isabela. Hindi ka nakakaintindi, no? Hindi mo maintindihan na walang may gusto sa'yo rito. Ayaw ni Miguel, ayaw ko. Isa kang pabigat sa bahay na do, isang kahihiyang naglalakad. Sinubukan ni Elenang kumawala, ngunit wala na sa kontrol si Isabela. Ang stress ng mga paghahanda, ang takot na may magkamali, ang obsesyon na magmukhang perpekto sa harap ng mga importanteng bisita, lahat ay sumabog sa sandaling iyon. Hinawakan niya si Elena sa kanyang puting buhok at sinimulang kaladkarin sa pasilyo. Sumigaw si Elena sa sakit, sinusubukang kumapit sa mga dingding, ngunit mas malakas. Si Isabela, mas bata, dala ng isang hindi makatwirang galit. Kinaladkad niya ang matanda ng ilang metro, hinihila ang buhok ng napakalakas na pakiramdam ni Elena ay hihimatayin na siya. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha, tumatama ang kanyang mga tuhod sa sahig, kinakamot ng kanyang mga kamay ang sahig sa pagtatangkang kumapit sa kahit ano. Tama na pakiusap, tama na pagmamakaawa ni Elena, garalgal ang boses, tama na masakit. Ngunit hindi huminto si Isabela, nagpatuloy siya sa pagkaladkad hanggang sa makarating sila malapit sa isang makitid na closet sa dulo ng pasilyo sa likuran. Doon, malayo sa party, malayo sa mga bisita, malayo sa anumang saksi, sinubukan ni Elenang tumayo, ngunit nahihilo siya, nalilito, kumikirot ang ulo sa sakit. Malakas siyang itinulak ni Isabela sa dingding. Nadulas si Elena, nawala ng balanse at bumagsak ng patihaya. Malakas na tumama ang kanyang ulo sa kanto ng isang muebles bago bumagsak sa sahig. Napakalakas ng pagbagsak. Naramdaman ni Elena ang isang pagsabog ng sakit sa likod ng kanyang ulo. May mainit at malagkit na dumaloy sa kanyang batok. Dinala niya ang nanginginig na kamay doon at nang tingnan ang kanyang mga daliri, nakita niya ang dugo. Maraming dugo. Sinubukan niyang tumayo,
ngunit hindi sumusunod ang kanyang katawan. Nanlabo ang kanyang paningin. Walang lakas ang kanyang mga binti, nanatili siyang nakahandusay sa sahig, duguan, hirap huminga. Tiningnan siya ni Isabela ang dugo sa sahig, ang dingding na may mantsa ng pula. Sa isang saglit, dumaan ang takot sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos, isang mas nakakatakot na bagay ang nangyari, nagpakatatag siya. Tumingin siya sa paligid, tiningnan kung may tao at gumawa ng desisyon. Hinawakan niya si Elena sa mga braso at kinaladkad papasok sa closet. Ito ay isang masikip, madilim na espasyo, ginagamit para mag-imbak ng mga panlinis at lumang kahon. Inihagis niya ang matanda sa loob ng walang pag-iingat, isinara ang pinto at inikot ang susi sa seradura. Sinubukan ni Elenang sumigaw ngunit hindi lumalabas ang kanyang boses. Sinubukan niyang kalampagin ang pinto ngunit masyadong mahina ang kanyang mga braso. Binalot siya ng dilim, ang amoy ng amag at kemikal ay pumasok sa kanyang mga baga. Hindi na matiis ang sakit sa kanyang ulo. Sumandal siya sa malamig na dingding ng closet at nagsimulang mawala ng malay. Sa labas, mabilis na pinunasan ni Isabela ang mga mantsa ng dugo sa pasilyo gamit ang papel, itinapon ang lahat sa basurahan at bumalik sa party na para bang walang nangyari. Inayos niya ang kanyang damit, nag-retouch ng makeup, ibinalik ang ngiti sa kanyang mukha at bumaba sa hardin kung saan malapit nang magsimula ang seremonya. Nagpalakpakan ang mga bisita nang lumitaw siya. Hinihintay siya ni Miguel sa ilalim ng arko ng mga bulaklak na may malapad at mapagmahal ng ngiti. Nagsimulang tumugtog ang musika. Naglakad si Isabela sa pasilyo ng mga bulaklak nang may gilas, kumakaway sa mga kaibigan, nagpo-pose para sa mga litratista, ginagampanan ang papel ng perpektong nobya. Pagdating niya sa altar, hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay at tiningnan siya sa mga mata ng may pagsamba. Sinimulan ng hukom ang seremonya. Samantala, nakakulong sa madilim na closet sa likuran ng bahay, nag-aagaw buhay si Elena. Hindi na matiis ang sakit sa kanyang ulo. Patuloy na dumadaloy ang dugo, binabasa ang kanyang asul na bestida. Sinusubukan niyang manatiling may malay, ngunit lalong nagiging mahirap. Kinakamot niya ang pinto gamit ang kanyang mga kuko, sinusubukang gumawa ng ingay, sinusubukang tumawag ng tulong, ngunit sinasapawan ng malakas na musika ng party ang anumang tunog. Bumubulong siya ng mga pakiusap na nawawala sa kawalan. Miguel, bulong niya sa mahinang boses, "Miguel, anak ko, tulungan mo ako." Ngunit hindi siya marinig ni Miguel. Nagpapalitan sila ng singsing ni Isabela, hinahalikan ito sa ilalim ng palakpakan ng mga bisita. Nagtotoast ng champagne, nagpo-pose para sa mga litrato, patuloy ang party. Naghahain ang mga waiter ng mga sopistikadong kanapes, masayang nag-uusap ang mga bisita, tumutugtog ang musika, umaalingaw-ngaw ang mga tawanan sa hardin. Lahat ay kagalakan, pagdiriwang, pagiging perpekto at doon nakatago, nakakulong, duguan, isang matandang babae ang lumalaban para mabuhay. Lumipas ang mga oras. Paulit-ulit na nawawalan at nagkakamalay si Elena. Sa ilang sandali, nakikita niya ang mga alaala. Ang kanyang asawang nakangiti sa kanya noong araw ng kanilang kasal. Si Miguel na bata tumatakbo sa bakuran ng bahay sa Pandakan, ang mga hapong nagdidilig ng halaman, ang radyong tumutugtog ng mga lumang kanta. Sa ibang sandali, tanging dilim at sakit. Si Miguel samantala ay lubos na walang kamalay-malay sa pagdurusa ng kanyang ina. Masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan, sumasayaw kasama si Isabela, nagtutoast sa mga bisita. Sa isang punto, pumunta siya sa banyo at habang tinatawid ang pasilyo, may natapakan siyang basa. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang madilim na mantsa sa sahig. Kumunot ang kanyang noo. Mukhang dugo, ngunit hindi maaari. Marahil ay natapong alak o sarsa mula sa isang pagkain. Nagpatuloy siya sa paglakad ngunit may bumabagabag sa kanya, isang kakaibang amoy, metaliko, matapang. Pagbalik niya sa party, hinanap niya si Isabela at nagtanong, "Nasaan si nanay?" Ngumiti si Isabela, kontrolado. Masama ang pakiramdam niya. Nakiusap siyang magpahinga na lang sa kwarto. Ayaw niyang makaabala. Tumango si Miguel, kontento sa sagot. Bumalik siya sa party. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lumalaki ang pagkailang na iyon. May mali, isang bagay na hindi niya matukoy, isang pakiramdam, isang kutob, isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing mayroong napakamaling nangyayari. Sa wakas ay nagsimulang umunti ang mga tao at umuwi na ang mga bisita. Umakyat si Miguel para magbihis. Dumaan siya sa pasilyo sa likuran at muling nakita ang mga madilim na mantsa sa sahig.
Ngayon, na walang gulo ng party, huminto siya at yumuko para suriin. Hinawakan niya ito ng kanyang daliri, tuyo na ngunit tiyak na dugo ito. At mayroon pa isang hibla ng puting buhok na naipit sa siwang ng pinto ng closet. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng closet, ngunit nakalak ito. Hinanap niya ang susi, ngunit hindi niya nakita. Naramdaman niyang umakyat ang takot. Isabela, sigaw niya. Isabela, nasa ng susi ng closet na to? Tumatakbong umakyat si Isabela, nakadamit pang kasal pa. Maputla ang mukha. Bakit mo gustong buksan yan? Dahil may dugo sa sahig at gusto kong malaman kung saan galing. Sinubukan ni Isabela ang gumawa ng dahilan, ngunit hindi na nakikinig si Miguel. Pinilit niyang buksan ang pinto gamit ang kanyang balikat, 1, 2, 3 beses hanggang sa bumigay ang seradura. Biglang bumukas ang pinto at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Nakahandusay si Elena sa sahig ng closet, nakabaluktot, puno ng dugo. Ang asul niyang bestida ay basang-basa ng pula. Ang kanyang puting buhok ay nakadikit sa kanyang batok dahil sa tuyong dugo. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata, mahina ang paghinga, puno ng gasgas ang mga kamay sa kakasubok na lumabas. Nang pumasok ang ilaw ng pasilyo sa closet, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang anak. Miguel, bulong niya, halos hindi marinig ang boses. Miguel, tulungan mo ako. Gumuho ang mundo ni Miguel sa sandaling iyon. Napaluhod siya sa tabi ng kanyang ina, hawak ang mukha nito ng may nanginginig na mga kamay, nararamdaman ang mainit at malagkit na dugo. Nay Diyos ko, anong nangyari? Anong ginawa nila sa inyo? Sinubukan ni Elenang sumagot ngunit hindi lumalabas ang mga salita. Umiiyak lang siya, nanginginig, kumakapit sa braso ng kanyang anak na parabang ito na lang ang matatag sa isang mundong gumuho. Lumingon si Miguel kay Isabela na nakatayo sa pinto, maputla, gulat. Ikaw, sabi niya. Nanginginig sa galit ang boses. Ikaw ang may gawa nito. Sinubukan ni Isabelang tumanggi, ngunit nakatatak sa kanyang mukha ang pagkakasala. Miguel, kaya kong ipaliwanag, nagsimula siyang sabihin, ngunit pinutol siya nito, sumisigaw. Ikinulong mo ang nanay ko rito? Ginawa mo to sa kanya? Aksidente lang? Nahulog siya? Hindi ko alam na ganun kalala. Ikinulong mo siya rito at hinayaan siyang duguan habang nagpaparty tayo sa baba? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa pasilyo. Binuhat ni Miguel ang kanyang ina nang may pag-iingat, tumayo at bumaba sa hagdanan. Mahina si Elena. Halos walang malay, ngunit kumakapit sa leeg ng kanyang anak. Tinawid niya ang sala kung saan may ilang huling bisita pang nag-uusap. Lahat ay lumingon at nagulat sa nakita. Si Miguel, nabuhat-buhat ang kanyang duguan ina. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon, utos niya. Agad na kinuha ng isa sa mga kaibigan ang kanyang cellphone. Maingat na inihiga ni Miguel si Elena sa sopa, kumuha ng malinis na tuwalya at idiniin sa sugat sa kanyang ulo, sinusubukang pigilan ang pagdurugo. Kapit lang, Nay, paparating na ang ambulansya, kapit lang. Bumaba si Isabela sa hagdanan, sinusubukan pa ring magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Miguel ng may malamig na boses. Umalis ka sa harap ko, ayokong marinig ang boses mo, ayokong makita ang mukha mo. Miguel, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Walang paliwanag, sinaktan mo ang nanay ko, ikinulong mo siya. Hinayaan mo siyang doon, duguan habang nagdiriwang tayo. Isa kang halimaw na saksihan ng mga bisitang nasa bahay pa ang lahat. Nagsimula na ang iskandalo. Sinubukan ni Isabelang lumapit kay Miguel, ngunit lumayo ito ng may pandidiri. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Ngayon. Pero Miguel, kakakasal lang natin. Wala nang kasal, tapos na. Narinig mo? Tapos na. Ayoko nang makita ka pa sa buong buhay ko. Dumating ang ambulansya pagkalipas ng 15 minuto. Sinuri ng mga paramedic si Elena, inasikaso at inilagay sa stretcher. Sumakay si Miguel sa ambulansya kasama niya, hawak ang kanyang kamay sa buong panahon. Nanatiling nakatayo si Isabela sa pinto ng mansyon, nakadamit pang kasal pa. Pinapanood ang pag-alis ng ambulansya habang tinitingnan siya ng mga huling bisita ng may takot at paghamak. Ang perpektong nobya ay naging isang bangungot. Tahimik ang ospital nang pumasok si Miguel sa waiting area sa ika-10 pagkakataon ng madaling araw na iyon. Namamaga ang kanyang mga mata sa kaiiyak, gusot at may mansa ng dugo ang gray na Amerikana na isinuot niya sa kasal at nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi niya maalis sa isip ang imahe ng kanyang inang nakahandusay sa madilim na closet, duguan, nagmamakaawa para sa tulong. Sinusuffocate siya ng pagkakasala. Paano niya hindi napansin? Paano
Niya hinayaang mangyari iyon sa ilalim mismo ng kanyang ilong, paano siya naging napakabulag, napakasakim, napaka-absent, hindi pa nagbibigay ng kumpletong diagnosis ang mga doktor. Mahigit 3 oras nang nasa operating room si Elena, ang mga nurse ay pumapasok at lumalabas, ngunit walang ibinibigay na impormasyon. Naglalakad si Miguel pabalik-balik, hindi makaupo, hindi makapagpahinga, hindi makapag-isip ng kahit ano maliban sa kanyang ina. Tumawag siya sa mansyon ng 2 dosenang beses, ngunit hindi sumasagot si Isabela. Marahil ay nag-impake na ito at umalis. At wala siyang pakialam, wala na ito sa buhay niya habang buhay. Nang magsimulang sumikat ang araw, isang doktor sa wakas ang lumabas mula sa operating room. Tumakbo si Miguel papunta sa kanya. "Dok, kumusta po siya?" Inalis ng doktor ang kanyang maskara na nagpakita ng isang pagod na mukha. "Malubha ang sitwasyon, Ginoong Miguel. Ang iyong ina ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Nagkaroon siya ng bali sa bungo at isang maliit na pagdurugo sa loob na napigilan namin. Bukod pa rito, nakakita kami ng 3 bali sa tadyang, maraming pasa sa buong katawan at mga palatandaan ng malnutrisyon. Ang kalagayan ay nagpapahiwatig na matagal na siyang dumaranas ng pananakit. Naramdaman ni Miguel na manghina ang kanyang mga binti. Kumapit siya sa dingding para hindi matumba. Mabubuhay po ba siya? Stable na siya sa ngayon. Ngunit kakailanganin niya ng patuloy na pagsubaybay at matatagalan bago siya tuluyang gumaling. Bukod sa mga pisikal na pinsala, mayroon ding emosyonal na trauma. Marami siyang pinagdaanan, tumango si Miguel, nilulunok ang pag-iyak. Pwede ko po ba siyang makita? Nasa ICU siya. Wala pa ring malay, ngunit maaari mo siyang makita sandali. Sinundan ni Miguel ang doktor papunta sa intensive care unit nang makita niya ang kanyang inang nakahiga sa kama ng ospital, konektado sa mga tubo at monitor, nadurog ang kanyang puso. Napakaliit, napakarupok, napaka-vulnerable ni Elena. Nakalbo ang isang bahagi ng kanyang ulo kung saan siya inoperahan. Maputla ang kanyang balat, may mga lilang at madilaw na pasa. Nakabenda ang kanyang mga kamay, dahan-dahang lumapit si Miguel, maingat na kinuha ang kanyang kamay at umupo sa tabi ng kama. "Patawad, nay," bulong niya, garalgal ang boses. "Patawad sa lahat. Dapat napansin ko. Dapat pinrotektahan ko kayo, anak niyo ako at nabigo ako. Lubos akong nabigo." Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha, hinalikan niya ang kamay ng kanyang ina, naramdaman ang malamig at kulubot na balat. Nanatili siya roon ng ilang oras, hawak lamang ang kanyang kamay, nagdarasal na magising ito, na magkaroon siya ng pagkakataong humingi ng tunay na tawad. 3 araw na nanatili si Elena sa ICU. Hindi umalis si Miguel sa ospital. Natulog siya sa mga hindi komportabling upuan, kumain ng malamig na sandwich mula sa kantin, tinanggihan ang lahat ng tawag mula sa trabaho. Wala nang iba pang mahalaga. Ang kanyang inalamang nang sa wakas ay magising ito. Sa 2 araw, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, nalilito, disoryentado. Nasa tabi ng kama si Miguel gaya ng dati. Naitawag niya sa malambing na boses. "Nay, ako to." Si Miguel. Dahan-dahang lumingon si Elena at nakita siya. Sa isang sandali, natakot siya. Pagkatapos, nakilala niya ang kanyang anak at isang luha ang dumaloy sa kanyang mukha. "Miguel," bulong niya, "nandito ako, nay, nandito ako at hindi na ako aalis sa tabi niyo kailanman." Sinubukan niyang ngumiti, ngunit napakalaki ng sakit. Tumawag si Miguel ng mga doktor na sumuri kay Elena at kinumpirmang wala na ito sa panganib. Magiging mahaba ang paggaling, ngunit mabubuhay siya. Naramdaman ni Miguel ang isang napakalaking ginhawa na muli siyang napaiyak. Sa mga sumunod na araw, inilipat si Elena sa isang regular na kwarto. Nanatili si Miguel sa tabi niya, tinutulungan ang mga nurse, kinakausap siya, nagkukwento tungkol sa kanyang pagkabata, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Tahimik na nakikinig si Elena, mahina pa, may trauma pa, ngunit unti-unti nagsimula na rin siyang magsalita. Ikinuwento niya sa mahinang boses ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga kahihiyan, ang mga pananakit, ang gutom, ang pag-iisa. Nakikinig si Miguel ng may durog na puso, nararamdaman ang paglaki ng pagkakasala sa bawat salita. Nang sa wakas ay makalabas si Elena, pagkatapos ng 2 linggong pananatili sa ospital, dinala siya ni Miguel pabalik sa mansyon. Ngunit pagpasok pa lang nila, nakiusap si Elenang umalis. "Miguel, ayokong manatili rito." Pakiusap. "Iuwi mo ako sa bahay ko." Tiningnan siya nito, nalilito. Pero naisarado po ang bahay sa Pandakan ng ilang buwan na. Walang nag-aalaga doon. Kahit na gusto kong bumalik, hindi ako makahinga rito. Bawat sulok ng bahay na to ay nagpapaalala sa akin ng pinagdaanan ko. Pakiusap, anak ko.
Hayaan mo akong bumalik kung saan ako nararapat. Nagatubili si Miguel. Isang bahagi niya ay gustong panatilihin siyang malapit, alagaan siya, bumawi sa lahat ng nawalang panahon. Ngunit nang makita ang pagod at nagmamakaawang mga mata ng kanyang ina, naintindihan niya, kailangan niya ng kapayapaan. Kailangan niya ng isang lugar kung saan siya makakaramdam ng kaligtasan, kung saan siya makakaramdam na nasa bahay siya. Sige po, Nay, ibabalik ko kayo sa Pandakan. Pero bago yon, hayaan niyo po muna akong ayusin ang lahat doon. Siguradong kailangan ng pagkukumpuni ang bahay. Bigyan niyo po ako ng ilang araw para maorganisa. Pumayag si Elena, gumaan ang loob. Pansamantalang inilagay siya ni Miguel sa isa sa mga guest room ng mansyon, malayo sa madilim na silid sa likuran at nagsimulang kumilos. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Miguel ang isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Iniwan niya ang trabaho. Kinansela niya ang mga pulong, ipinagpaliban ang mga gawain, ipinasa ang mga responsibilidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang ina ang prioridad. Kumuha siya ng isang team ng mga construction worker at personal na pumunta sa Pandakan para subaybayan ang lahat. Nang pumasok siya sa lumang bahay, naramdaman niya ang isang alon ng emosyon. Lahat ay eksakto tulad ng naaalala niya noong bata pa siya. Ang maliit na sala na may gastadong sopa, ang simpleng kusina na may mga kupas na tiles, ang balkonahe sa likod kung saan inaalagaan ng kanyang ina ang mga halaman. Ito ay isang simpleng lugar ngunit puno ng buhay, puno ng mga alaala. Dahan-dahang naglakad si Miguel sa mga silid, hinahawakan ang mga dingding, ang mga muebles, binabalikan ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Kumuha siya ng mga pintor, elektrisyan, tubero, pinapalitan niya ang mga basag na sahig, inayos ang mga tagas, nirenovate ang banyo. Bumili siya ng bago at komportabling kama para sa kwarto ng kanyang ina, nagpakabit ng aircon, pinalitan ang mga lumang kurtina ng bago at magaan. Ngunit sinigurado niyang mananatili ang diwa ng bahay. Ang lumang radyo ay nanatili sa parehong lugar, ang mga litrato ng pamilya ay nanatili sa mga dingding. Ang mga paso ng halaman ay muling tinamnan ng may pagmamahal. Lahat ay ginawa na iniisip ang kaginhawahan at kaligayahan niya. Isang hapon habang nagtatrabaho ang mga tubero sa banyo, tinawag ng isa sa kanila si Miguel. "Sir, may nakita po kami rito sa drain." Lumapit si Miguel. Inabot sa kanya ng tubero ang isang maliit at maruming bagay. Nilinis ito ni Miguel gamit ang isang tela at naramdaman niyang sumikip ang kanyang puso. Ito ay isang singsing, ang singsing ng kanyang ama, ang mismong singsing na palaging isinasabit ng kanyang ina sa isang kwintas sa kanyang leeg. Malabo niyang naaalala na nakita niyang nawawala ang singsing na yon ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit hindi siya nagtanong. Ngayon naiintindihan niya. Nahulog ito sa banyo ng mansyon, marahil sa isa sa mga pananakit at walang nag-abalang hanapin ito. Walang nag-alala sa anumang bagay na kanya. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang singsing. Nararamdaman ang pagbabalik ng mga luha. Ang singsing na iyon ay kumakatawan sa lahat. Kumakatawan sa pag-ibig na itinatago ng kanyang ina para sa kanyang ama kahit pagkatapos ng maraming taon. Kumakatawan sa debosyon na palagi niyang ipinapakita sa pamilya at kumakatawan sa paghamak na ipinakita niya sa kanya, hinahayaang mawala ang isang bagay na napakahalaga nang hindi man lang napapansin. Nang gabing iyon, nanaginip si Miguel. Bata siyang muli, tumatakbo sa bakuran ng bahay sa Pandakan, naroon ang kanyang ina, bata, nakangiti, tinatawag siya para mananghalian. Nasa tabi niya ang kanyang ama, nakaakbay sa kanya. Lahat ay simple, ngunit lahat ay masaya. Nagising si Miguel sa kalagitnaan ng gabi, basa ang mukha sa luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang maramdaman. Maramdaman ang pangungulila, ang pagsisisi, ang sakit, at pati na rin ang pag-asa, pag-asa na mayroon pang panahon, panahon para mag-ayos, panahon para muling magtayo 2 linggo pagkatapos, tapos na ang renovation. Dinala ni Miguel si Elena pabalik sa Pandakan isang maaraw na Sabado ng hapon. Nang bumaba siya sa kotse at makita ang bahay, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Lahat ay naayos na, ngunit bahay pa rin niya iyon. Tinulungan siya ni Miguel na pumasok, maingat na inaalalayan. Dahan-dahang naglakad si Elena sa mga silid, hinahawakan ang mga dingding, ang mga muebles, sa wakas ay nararamdaman na nasa bahay na siya. "Salamat anak ko," sabi niya, garalgal ang boses. "Salamat sa pagbabalik mo sa akin." Maingat siyang niyakap ni Miguel, nag-iingat na hindi siya masaktan. "Ako ang dapat magpasalamat, Nay, sa lahat. Sa pagpapalaki sa akin ng mag-isa, sa pagtitiis ng napakarami."
Sa hindi pagsuko sa akin kahit na sumuko na ako sa inyo, umiyak si Elena sa mga braso ng kanyang anak at umiyak din si Miguel. Ito ay isang iyak ng paglaya, ng pagpapatawad, ng muling pagsisimula. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang gawin ni Miguel ang isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Binisita niya ang kanyang ina tuwing weekend. Walang palya. Dumarating siya ng Sabado ng umaga, nagdadala ng sariwang tinapay, prutas, bulaklak para sa mga paso na nanghalian kasama niya, nag-uusap ng ilang oras, nakikinig sa mga lumang kwento na ikinukwento niya, binabalikan ang mga alaala ng pagkabata. Unti-unti, muling nabuo ang relasyon sa pagitan nila. Hindi ito perpekto. May mga sugat pa, ngunit bumubuti ito. Gumawa rin si Miguel ng mga malalaking desisyon sa kanyang buhay. Ibinenta niya ang mansyon sa Forbes Park. Sinabi niyang hindi na niya kayang manirahan doon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Bumili siya ng isang mas maliit, mas simpleng apartment, mas malapit sa Pandakan. Pinutol niya ang ugnayan sa maraming kaibigan na lumalapit lamang sa kanya dahil sa interes. Pinadali niya ang kanyang buhay. Napagtanto niyang walang halaga ang tagumpay sa propesyon kung mawawala sa kanya ang tunay na mahalaga. Tungkol naman kay Isabela, sinubukan siyang kontakin nito ng ilang beses sa mga unang linggo. Nagpapadala ng mga mensahe na humihingi ng tawad, sinasabing nagsisisi siya na handa siyang magbago. Binlock ni Miguel ang kanyang numero. Walang kapatawaran, walang pagbabalik. Ang ginawa niya ay hindi mapapatawad. At alam ni Miguel na kasalanan din niya sa pagiging bulag, sa hindi pagprotekta sa kanyang ina, sa pagpili sa hitsura kaysa sa diwa. Si Ate Mercy, ang dating kasambahay ay nakipag-ugnayan kay Miguel ilang linggo pagkatapos. Ipinadala niya ang mga litrato at tala na kanyang itinago, inaalok ang mga ito bilang pruweba kung sakaling gusto niyang kasuhan si Isabela. Nagpasalamat si Miguel ngunit sinabi niyang ayaw na niyang galawin pa ang kwentong iyon. Ayaw niya ng mga korte, abogado, iskandalo. Gusto niya lamang ng kapayapaan. Gusto niyang muling buuin ang relasyon sa kanyang ina. Gusto niyang maging ang anak na dapat sana ay siya mula pa sa simula. Isang maulang linggo ng hapon, nakaupo si Miguel sa balkonahe ng bahay sa Pandakan, tinutulungan si Elenang diligan ang mga pako nang may sinabi siyang ikinagulat niya. Miguel, gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Huminto siya, nakatingin sa kanya. Nay, hindi niyo po kailangan oo, anak kita. Anak pa rin kita, at palagi kang magiging anak ko. Alam kong nagkamali ka, alam kong sinaktan mo ako, pero alam ko rin na naligaw ka. Hinahanap mo ang isang bagay na akala mo ay magpapasaya sa'yo. At ngayon nagising ka na, bumalik ka na, at yun lang ang palagi kong gusto. Naramdaman ni Miguel na dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko po deserve ang tawad niyo pero ipinapangako ko na gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para maging karapat-dapat. Ipinapangako ko na hindi ko na kayo iiwanang mag-isa. Ipinapangako ko na aalagaan ko kayo tulad ng palagi niyong pag-aalaga sa akin. Hinaplos ni Elena ang mukha ng kanyang anak nang may lambing. Alam ko, anak ko, alam ko. Nanatili silang doon, magkayakap sa balkonahe, nakikinig sa pagbagsak ng ulan sa labas, nararamdaman ang kapayapaan na dumarating lamang kapag nagsisimulang maghilom ang mga sugat. Ang lumang radyo ay tumutugtog ng isang malambing na kanta sa sala. Ang mga halaman ay naglalabas ng isang sariwang amoy. Buhay na muli ang bahay. At sa wakas ay naramdaman ni Elenang mayroon siyang lugar na kinabibilangan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magdala si Miguel ng mga positibong pagbabago sa kanyang sariling buhay. Binawasan niya ang oras sa trabaho at dinagdagan ang oras sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nagsimula siyang mag-therapy para harapin ang pagkakasala at pagsisisi. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda, tinutulungan ng iba na dumaranas ng mga sitwasyong katulad ng pinagdaanan ng kanyang ina. Natuklasan niyang ang tunay na tagumpay ay wala sa laki ng bank account o sa prestihiyo sa lipunan, kundi sa kakayahang gumawa ng pagbabago sa buhay ng mga taong mahal natin. Si Elena sa kabilang banda ay unti-unting gumaling. Naghilom ang mga pisikal na sugat, nabawasan ang sakit sa kanyang mga tadyang. Tumubo muli ang kanyang buhok, tinatakpan ang mga peklat ng operasyon, ngunit ang mga emosyonal na sugat ay mas matagal. Mayroon pa siyang mga bangungot. Nagigising pa rin siya sa kalagitnaan ng gabi na may takot. Iniisip na bumalik siya sa maliit na kwartong iyon, sa madilim na closet na iyon. Ngunit unti-unti sa pagmamahal ng kanyang anak, sa kapayapaan ng bahay, sa nakagiginhawang rutina ng mga maliliit na bagay, siya ay gumagaling.
Naging sagrado ang mga linggo, dumarating si Miguel ng maaga, nagdadala ng mga sariwang sangkap at magkasama silang naghahanda ng tanghalian. Itinuturo ni Elena ang mga lumang recipe na gustong-gusto ng kanyang ama. Nakikinig si Miguel ng may atensyon, nagsusulat, nagtatanong ng mga detalye. Pagkatapos ng tanghalian, umuupo sila sa sala at nag-uusap. Minsan, nagkukwento si Miguel tungkol sa trabaho, sa mga hamon, sa mga desisyon na kailangan niyang gawin. Nakikinig si Elena at nagbibigay ng matatalinong payo, bunga ng isang buong buhay ng mga karanasan. Sa ibang pagkakataon, nananatili lamang silang tahimik. Nakikinig sa radyo, bawat isa ay abala sa sariling pag-iisip, ngunit pinag-iisa ng presensya ng isa't isa. Isang hapon, nagdala si Miguel ng isang maliit na kahon na nakabalot sa papel na pangregalo. Ibinigay niya ito kay Elena nang may nahihiyang ngiti. "Ano to?" tanong niya, mausisa. "Buksan mo at tingnan." Maingat na binuksan ni Elena at nakita ang isang bagong kwintas na pilak, delikado at maganda. At nakasabit dito, ang singsing ng kanyang ama, malinis at makintab, kumikinang na parang bago. "Nakita ko po yan sa renovation ng banyo ng bahay sa Pandakan," paliwanag ni Miguel. "Pinapalinis ko po at bumili ako ng bagong kuwintas. Ngayon po pwede nyo na ulit isuot." Hinawakan ni Elena ang singsing ng may nanginginig na mga kamay. Nararamdaman ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mukha. Ito ay higit pa sa isang alahas. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo na ang mahalaga ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Palaging maaaring matagpuan, malinis, maibalik. "Salamat anak ko, salamat sa lahat." Tinulungan siya ni Miguel na isuot ang kuwintas. Ang singsing ay nanatili sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso, kung saan ito dapat palaging naroon. Sa paglipas ng mga buwan, ang bahay sa Pandakan ay bumalik sa dati, isang tahanan. Muling inalagaan ni Elena ang mga halaman ng may pagmamahal. Muling nakinig sa radyo tuwing umaga. Muling tumanggap ng mga bisita mula kay Aling Nena, ang kapitbahay, na natuwa nang makita siyang bumalik. Ang simple, mapagkumbabang rutina na brutal na naantala ay naibalik. Ngunit ngayon, mayroon pang isang bagay. Nariyan si Miguel. Presente, maalaga, mapagmahal. Nagsimula siyang magdala ng maliliit na regalo tuwing bibisita. Isang bagong halaman para sa balkonahe, isang libro ng mga lumang recipe, isang nakakwadrong litrato noong bata pa siya, maliliit na kilos na nagpapakitang nag-aalala siya, na nakikita niya ang kanyang ina, na mahalaga siya. Isang napakagandang hapon, dumating si Miguel na may ibang sorpresa. Nagdala siya ng isang aso, isang askal, tuta pa, na nailigtas mula sa isang shelter. Inilagay niya ang tuta sa kandungan ni Elena na noong una ay nagulat, ngunit pagkatapos ay ngumiti, hinahaplos ang hayop ng may lambing. "Para po hindi kayo mag-isa sa loob ng linggo," paliwanag ni Miguel, "sasamahan niya po kayo." Tinanggap ni Elena ang regalo ng may pasasalamat. Ang aso, na pinangalanan niyang Pipoka, ay mabilis na naging bahagi ng pamilya. Sinusundan siya nito sa buong bahay, natutulog sa paanan ng kanyang kama, tumatahol kapag may lumalapit. Ito ay proteksyon, kasama at walang kondisyong pagmamahal. Si Miguel, nang makita ang kanyang inang mas masaya, mas malusog, mas payapa, sa wakas ay naramdaman na nasa tamang landas siya. Nandun pa rin ang pagkakasala, ngunit nabawasan na ito. Masakit pa rin ang pagsisisi, ngunit ngayon ay ginagamit niya ang sakit na yon para gumawa ng mas mabuti. Para maging mas mabuti. Isang gabi ng Disyembre, halos isang taon pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakaupo si Miguel sa balkonahe ng bahay kasama ang kanyang ina, umiinom ng kape at kumakain ng bibingka na ginawa niya. Kumikinang ang mga bituin sa madilim na langit, pinupuno ng tunog ng mga kuliglig ang katahimikan. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina at sinabi sa isang payapang boses, "Nay, marami po akong natutunan ngayong taon. Natutunan ko na hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Natutunan ko na walang halaga ang tagumpay kung wala ang pamilya. Natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang alagaan ang mga taong mahal natin. At natutunan ko na halos mawala sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko dahil sa pagiging bulag, sakim at tanga." Ngumiti si Elena, hinahawakan ang kanyang kamay. "Hindi ka ganyan, anak ko, naligaw ka lang, pero ngayon nahanap mo na ang sarili mo. At iyon ang mahalaga." Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. "Ipinapangako ko na magiging presente pa rin ako. Patuloy ko kayong aalagaan. Patuloy akong magiging ang anak na deserve niyo." Tumingin si Elena sa mabituing langit at bumuntong hininga payapa. "Alam ko, Miguel, palagi kong alam na sa kaibuturan, ikaw pa rin ang aking anak. At palagi kang magiging ganoon."
Nanatili silang doon sa katahimikan, nararamdaman ang malamig na simoy ng gabi, nakikinig sa radyong tumutugtog sa loob ng bahay kasama si Pipoka na nakahiga sa kanilang paanan. Ito ay isang simpleng sandali, ngunit ito ay lahat. Ito ang tunay na mahalaga. Ito ang nawala sa kanila at sa wakas ay muling natagpuan. Sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, maraming taon na ang nakalipas, noong si Miguel ay isang bata lamang na tumatakbo sa bakuran at si Elena ay isang batang ina na puno ng mga pangarap, ngayon ay muli silang nagtatayo ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pagpapatawad, ng paghilom, ng pag-ibig na nananatili sa kabila ng panahon at mga bagyo. Isang kwento na nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat para umuwi. Hindi pa huli ang lahat para yakapin ang tunay na mahalaga. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang pag-ibig kaysa sa ambisyon, ang presensya kaysa sa kawalan, ang puso kaysa sa hitsura. At sa gayon, magkasamang nagpatuloy ang magina, naghihilom ng mga sugat, bumubuo ng mga alaala, pinoprotektahan ang tunay na may halaga. Ang tunay na yaman ay wala sa mga mansyon, sa mga mamahaling kotse, sa mga magagarang party. Ang tunay na yaman ay naroon sa simpleng bahay na iyon sa Pandakan, sa mga usapan tuwing linggo, sa mga tapat na yakap, sa mga pinagsasaluhang tawanan, sa katiyakan na anuman ang mangyari, palagi silang magkakaroon ng isa't isa. At iyon natuklasan nila ay higit pa sa sapat. Iyon ay lahat. Wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni na Aling Elena at Miguel ay lubos na nakaantig sa inyong mga puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng sakit, pagpapatawad at muling pagbangon, iwanan ang inyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung aling bahagi ang pinakanagmarka sa inyo. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwentong tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao na nagpapaisip sa atin tungkol sa halaga ng mga relasyon at kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hihintayin namin kayo sa susunod na episode na may mas marami pang kwentong magpapadama, magpapaisip at magpapaantig sa inyo. Hanggang sa muli.